Isang magandang araw sa inyong lahat, mga classmate, at gayon din sa ating guro na si Ma'am Sofia Ferrer. So, aking ibabahagi ngayon ang ilan sa parte ng introduction ng life and works of Rizal and other. So, si Dr. Jose Rizal, o tinatawag din Kat Jose Rizal, ang ating pambansang bayani, at nakilala siya bilang isang mahusay na doktor, guro, at marami pang iba. At isa siya sa itinuturing na pinakamahusay na Pilipino na manunulat sa buong mundo. At sa pamamagitan ng talentong ito, ay ginamit niya upang mapukaw ang kaisipan at damdamin ng mga Pilipino na makita yung kalagayan nila sa ilalim ng pamamahala ng Kastila. Kaya sa araw na ito, aking ibabahagi sa inyo ang mga akda ni Jose Rizal at kanyang buhay pag-ibig. Yan. So, si Dr. Jose Rizal ay kilala sa kanyang dalawang sikat na nobela. Ito ay ang Noli Me Tangere at ang El Filibusterismo. So, ang Noli Me Tangere ay nangangahulugang huwag mo akong salinin. At ito ay nalimbag sa Berlin, Alemanya noong 1886. At sa Noli Me Tangere, makikilala natin ang mga tauhan kagaya ni Crisostomo Ibarra, nandiyan din si Maria Clara, si Padre Damaso, si Don Santiago de los Santos, o mas kilala na Kapitan Tiago, andyan din si Elias. At mababasa din natin yung patungkol kay Sisa, ang kanyang dalawang anak na si Basilio at si Crispin. Yan. So, ang El Filibusterismo naman ay nangangahulugang mga pagbalakid o pangulimbat. Ito ay nalimbag sa Gante, Belgica o Belgica noong 1891 at sinasabi na ang El Filibusterismo ay inalay ni Dr. Jose Rizal sa tatlong paring martir na tinaguri ang Gomburza. Yan. So, ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo ay sinasabing naglalaman ng mga paglalarawan at pagpuna sa mga nagaganap na pangyayari sa lipunang Pilipino sa panahon na iyon. At ito ay nahalaw at hamon sa Don Quixote ni Miguel Cervantes, isang manunulat na Espanyol. At ang dalawang nobelang ito ang naging daan upang maggising ang pagkakaisang diwa at katahuan ng mga Pilipino na nagbunsod ng isang revolusyon noong 1896. Sinasabing malaki ang naging parte ni Dr. Maximo Viola, isang kaibigan ni Dr. Jose Rizal, at siya ay tumulong kay Jose Rizal upang malimbag ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo sa pamamagitan ng pagpapahiram ng 300 piso para sa pagpapalimbag ng dalawang nobelang ito. Yan. So, narito pa ang iba pang mga akda ni Dr. Jose Rizal. Isa na dito ang Sa Aking Kabata na naging Sa Aking Mga Kababata. So, ang tulang ito ay naisulat ni Dr. Jose Rizal noong siya ay 8 taong gulang pa lamang, at ito ay tumutukoy sa pagmamahal sa bayan dahil bata pa lamang siya ay nakikitaan na siya ng pagiging nasyonalismo. Ayan, so sa tulang ito, nandito yung popular na sambitin na ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. So, yun siya. Okay, so ito pa, narito pa ang iba pang akda ni Jose Rizal, yung kanyang mga sinulat bago siya bitayin. So, nandito yung Mi Ultimos Adios, na ibig sabihin ay huling pamamaalam. Narito rin ang Awit ni Maria Clara, Pinatutula Ako, Ang ligpit kong tahanan, at iba pa.
Ang La Solidaridad naman ay isang pahayagang inulunsad ng mga Pilipinong reformista sa Espanya. At sinasabi na sa pahayagang ito, nagsulat si Dr. Jose Rizal na may pangalang Dimasalang at Laong Laan, habang lumagda naman si Marcelo del Pilar bilang Plaridel. So, yan yung mga akda ni Dr. Jose Rizal na nagkaroon ng malaking bahagi na sa buhay natin mga Pilipino. At ngayon, punta naman tayo sa ang buhay pag-ibig ni Rizal. So, alam natin o kilala natin na si Dr. Jose Rizal ay tinatalakay bilang isang lalaking may malalim na pag-ibig sa bayan. Subalit kagaya natin o kagaya ng marami ng lahat, ay siya rin ay marunong humanga at magmahal sa mga anak ni Eva. So, ngayon, pag-uusapan natin o tatalakayin ko sa inyo ang mga babae na naugnay o nagkaroon ng parte sa buhay ni Dr. Jose Rizal. And so, unahin na natin si Julia o Julia noong April 87. Okay? So, isang dalagitang taga Los Baños, Laguna na nakilala ni Rizal sa dalampasigan ng Ilog Dampalit noong siya ay 16 na taong gulang pa lamang. At ito ang babae na una niyang napagtuunan ng paghanga o sinabing first crush niya. Yeah. So, sumunod ay si Segunda Katigbak. So, noong Disyembre 1877. So, sinasabing ang dalagang Tagalipa, Batangas na nakilala ni Rizal sa Trozo, Manila, na siya din ang unang pag-ibig ni Rizal. So, kung may first crush, meron din first love. Yun. So, sumunod ay si Binibining L, isang dalagang taga-Pakil, Laguna. So, sinasabi o pinaniniwalaan ng ang gurong si Jacinta Ibardo Lasa na nakatira sa bahay ni Nicolas Regalado na kaibigan naman ni Dr. Jose Rizal. At sa kanya pinilit ibinaling ni Dr. Jose Rizal ang atensyon para pawiin ang sakit at pangungulila kay Segunda. So, sumunod ay si Leonora Rivera. Okay, si Leonora Rivera naman ay pinsan ni Rizal na binansagang La Question del Oriente ng kanyang matalik na kaibigan na si Jose Maria Cecilio. At pangalawang Leonora sa buhay ni Rizal. Dalagang sinasabing nais pakasalan ni Rizal at tanging babae sa buhay ni Rizal na tunay niyang minahal nang kakaiba sa iba pang babaeng kanyang inibig. Sinasabi din na malaki ang bahagi ni Leonora Rivera sa buhay ni Dr. Jose Rizal sa mga sulating kagaya ng If Dream Must Die at The Love of Leonora Rivera ni Soberino Montana. So, ito'y nagpapakita na isang imahe ng isang dalagitang umibig sa bata nitong puso. Isang kolehiyo na halintulad kay Maria o Clara at isang walang hanggang pag-ibig ni Rizal. So, sumunod ay si Consuelo Ortiga E. Perez, isang babaeng Kastila na taga Madrid na nakatagpo ni Rizal at pinaghandugan nito ng tula. Sumunod naman ay si Sei-san o Usi Seiko, isang Hapones na nakatagpo ni Rizal sa bansang Hapon nang siya ay maanyayahan na maging kasapi ng pagsubuan ng Kastila sa bansang iyon. At pinaniniwalaan din isa siya sa tatlong babaeng labis na minahal ni Dr. Jose Rizal at siya ay nagparanas sa kanya ng pinakaromantikong bahagi ng kanyang buhay. Sumunod naman ay si Gertrude Beckett noong Disyembre 1888. Dalagang taga-London naman siya o
Chalcot Crescent, London, na nagkaroon ng lihim na kaugnayan kay Rizal. So, secret love. So, sumunod ay si Nelly Boasted noong Hulyo 1889. Isang dalagang taga-Paris na sinasabing ang babaeng may karakter na pinakamalapit sa karakter ni Dr. Jose Rizal at may lahing Anglo-Pilipino na minahal din naman ni Antonio Luna. At ang pinakahuli ay si Josephine Bracken ng Dapitan. So, sinasabi sa buhay ng pagkabayani ni Dr. Jose Rizal, may dalawang babae na kapwa nagkaroon ng mahalagang bahagi. So, una ay ang kanyang ina na si Doña Teodora Alonso, ang ina ni Rizal na isang mapagmahal at mapagkalingang ina. So, isa siyang parokyano ng Kristyanismo. Para sa kanya, isang pagtalikod o kasalanan ng pag-aaral ng siyensya at pag-ibig ni Rizal kay Josephine Bracken. So, bakit kaya? No? So, ayan. So, kung si Leonora Rivera ay nahahawig kay Maria Clara, ito namang si Josephine Bracken ay may pagkakahawig naman kay Salome, na isang karakter din sa Noli Me Tangere, na inibig naman ni Elias. Ngunit ito, si Salome, ay hindi isinama sa publikasyon noon sa Noli Me Tangere. Kaya karamihan sa atin ay hindi siya kilala. So, at mga kalintulad din si Josephine Bracken kay Magdalene, kay Mathari, Katie Ose, Sally Thompson, at Joan of Arc, gayon din kay Gabriela Silang. So, sabi nga, si Josephine Bracken ay naging daan upang makita ni Rizal ang liberalismo. Yan, so, dahil nasasabi na ang halimbawa nito ay yung pagtatalo ni Rizal at ang kanyang ina na patungkol sa pagsasama nila ni Josephine Bracken na kahit wala pang basbas ng simbahan. Kaya pala, ganun na lang yung turing ni Doña Teodora kay Bracken, no? Kay Josephine Bracken. So, at ayon din, no, kay General Recante, ayon din kay General Recante, si Josephine Bracken ay may taglay na pagiging matatag at may buong loob sa paglaban sa kanyang paniniwala. At una siyang nakita sa Assemblea sa Imus. Si Josephine Bracken ay nagkaroon ng malaking partisipasyon, no, sa kilusan ng mga Katipunero dahil siya ay nagsilbing nurse na naggamot sa bahay ng Tejeros. At malaki din ang naging partisipasyon niya sa Battles of Silang at Battle of Dasmariñas noong ika-27 ng Pebrero. At siya din ay naglakad na dumudugo ang paa mula sa Maragondon hanggang Laguna hanggang makarating sa Daruma papuntang Manila. At kahit na namatay na si Rizal, patuloy pa rin siya na sumusuporta sa mga katipunerong mga Pilipino upang ipaglaban yung kalayaan sa Kastila. Si Josephine Bracken ay naging malaking bahagi ng kasaysayang Pilipinas. At siya ay namatay noong 1902 sa sakit na tuberculosis. So, diyan natatapos ang aking report at maraming salamat. So,